Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Sabado, October 11, 2025. Ako ang inyo tagbalita kada Sabado, Hope Torichante, kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaron sa mga headlines. OCD6 wala sang nabalhag nga kahalitan sa reyon bangod sang mabaskog nga linog nga nag-igo sa Davao Oriental. Response team sa Western Visayas ginapaalerto na sa posible deployment sa Davao Oriental. Linog sa Mindanao, posible makabig Dopplet earthquake suno sa Fivox. Iloilo International Airport, formal na nga gindula ang initial security screening. DICT kag Iloilo City Government ginlunsar ang free Wi-Fi program sa 27 ka mga areas sa syudad sang Iloilo. Kag Senator Loren Legarda ginapamatukan ang paglakip sang Antique sa listahan sa mga lugar nga mangin posible nuclear site. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:04 sa aga. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kag sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa inisyal na datos sang Office of the Civil Defense Region 6, ginpahayag sang opisina nga wala sang kahalitan nga nabalhag sa rehiyon ang natabo nga mabaskog nga linog sa Davao Oriental October 10. Suno kay Mistina Mayor, spokesperson sang OCD6, nabatyagan ng linog sa mga lugar sa rehiyon apang wala sang may nasamaran ukon nagkalaguba sa lugar. Ginkumpirma man sang OCD ang kanselasyon sang klase sa Iloilo City kag trabaho sa Iloilo Provincial Capital. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginapaalerto na ang mga available response team sa Western Visayas sa posible deployment sa Davao Oriental. Suno kay Mistina Ilustre Mayor, spokesperson sang Office of the Civil Defense Region 6, naghatag na sang direktiba si Regional Disaster Risk Reduction and Management Office Chairperson kag OCD6 Director Raul Fernandez sa pag-imbentaryo sa mga available assets kag personnel sa rehiyon pananglit kinanglanon sa mga local government units nga naapektuhan sa mabaskog nga linog sa Mindanao. Sa Western Visayas, ginpahayag ni Mayor ang probinsya sang Antique kag ang banwa sang Pavia sa Iloilo ang may mga team nga trained sa collapse structure search and rescue samtang may available nga medical team naman ang Iloilo
City. Sa piyak nga bahin ginkumpirma sang OCD nga wala sang halit sa reyon ang nabatsyagan nga linog Biyernes sang aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suno sa Fivox, makabig nga doublet earthquake ang magnitude 7.4 kag magnitude 6.8 nga linog nga nabalhag sa Manay, Davao Oriental, Biyernes, October 10. Ang duha ka linog ang lainay nga linog sa halos isa lang ka lugar nga may lain-lain nga magnitude. Paathag sang Fivox nagakatabo ini kung ang fault o contrench nagatugas ang stress para mangin kabangdanan sang sequence of events. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala sang nakitaan nga damage sa Iloilo City Hall kag Legislative Building ang Office of the Building Official matapos maghiwat sang structural inspection sa edipisyo kasunod sang nabatsyagan nga linog. Structurally safe ang infrastruktura suno sa Obo Santo sa anunsyo ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Kasunod sang temporary work suspension, abiso sang Iloilo City Government padayon nga mag-aligmat sa posibilidad sang mga aftershocks. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kasunod sa nabatyagan nga linog sang Biyernes, gindeklara ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang suspensyon sang klase sa tanan nga level sa pribado kag pampubliko nga bulutuan. Iniagod mapasiguro ang safety sa mga estudyante lakip man ang mga manunudlo sa mga bulutuan. Sa bahin sang Iloilo City Hall, nagpatigayon sang structural inspection ang Office of the Building Official, City Engineer's Office kag Facility Conservation Office sa edipisyo bag-o ang paghimo sang rekomendasyon kung ano ang buhaton pagbalik sang trabaho sa mga empleyado. Ginatudlo sa Davao na balhag ang epicenter sang linog nga may kabaskugon nga magnitude 7.4. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspendido man ang face-to-face classes sa tanan nga level kag bulutuan sa Bacolod City sang Biyernes, October 10. Inisandig sa rekomendasyon sang City Disaster Risk Reduction and Management Office kag sang Department of Education Division of Bacolod City kasunod sang 7.4 magnitude nga linog sa Davao Oriental na nabatsyagan sa pila ka lugar sa syudad sang Bacolod. Ginainganyo naman ni Bacolod City Mayor Greg Casataya ang tanan nga bulutuan nga mag-shift sa modular distance learning nga maghatag sang performance task kag projects agud masiguro nga malabot gihapon ang mga learning competencies. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa Iloilo Provincial Capital, ginsuspend man sang Biyernes, October 10, ang trabaho bangod sang mabaskog nga linog sa Davao Oriental. Ang suspensyon ginanunsyo ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Sa piyak nga bahin, ang Provincial Engineers Office kag Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office naghiwat sang maid-id nga assessment sa structural integrity sang Kapitolyo kag Kasarial. Magapadala sang 3 million pesos nga balor sang bulig ang Bacolod City Government sa probinsya sang Cebu. Sining karon lang ginaprubahan sang Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management ang plano nga pagpalabot sang bulig sa mga lugar nga apektado sang 6.9 magnitude nga linog sa Cebu. Suno kay Bacolod City Mayor Greg Casataya ang tikang pagpakita sang suporta sang syudad sa mga Cebuano nga nadulaan sang himata kag panimalay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo International Airport, formal na nga gindula ang initial security screening. Ang detalye, yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Ginapatuman na sa Iloilo International Airport ang pagdula sang initial screening bilang pagsunod sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. Kabahin ini sa inisyatiba sa Department of Transportation nga panamion ang eksperyensya sa mga pasahero samtang istrikto nga ginapatuman ng aviation security protocols. Agud mag-complement sa bago nga development sa paluparan, gin-reactivate ang employees entrance nga nagahatag sang separado nga access points sa mga personnel. Sa sini, suno sa kaap, mapain ang empleyado sa mga pasahero. Naibaluan nga antes ang transition naghiwat sang serye sa mga pagpanghanda ang paluparan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaap Iloilo International Airport nagpatigayon sang town hall meeting sa ginaduso nga PPP. Ang detalye, yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwat sang town hall meeting ang Civil Aviation Authority of the Philippines Human Resource Management Department kaupod ang Corporate Planning Office agud maghatag sang updates kag kasanagan sa ginaduso nga Public-Private Partnership Initiative. Sa Sinapol, ginhatagan oportunidad ang mga empleyado nga magbayaw sang pamangkot agud maklaruhan sa mangin epekto sang transition sa adlaw-adlaw nga operasyon, work arrangement kag kabilugan nga development sang paluparan. Ginklaro sang Corporate Planning Office nga ang pagpatuman sang PPP hindi lamang para sa modernisasyon sang pasilidad, amo man nga magahatag suporta sa long-term welfare sang mga empleyado. Nagpasalig man ang Human Resource Management Department sang assistance sa mga empleyado agud masabat ang mga workforce-related matters kung magsugod na ang PPP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:13 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa aton nga pagbalik dugang nga balita, bantayan sa pagbalik sang Radyo Pilipinas Iloilo News. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:15 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa dugang nga mga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ginlunsar sa Department of Information and Communication kabuylog ang Iloilo City Government ang free Wi-Fi program sa pampubliko nga lugar sa Iloilo City.
Kabahin ini sang Free Internet Access in Public Spaces Act nga programa sang gobyerno agud mahatagan sang libre nga access ang publiko sa Wi-Fi. Kasunod sini yara sa 27 ka mga area sa syudad, lakip na ang mga plaza sa mga libre nga koneksyon sa internet. Sa ginhiwat nga seremonya sa City Hall, ginpahayag ni DI City 6 Regional Director Reynaldo C. ang mga plaza ang hindi lang makabig cultural landmarks kundi sentro sa mga aktibidad sang publiko, gani kinahanglan nga magpasanyog ang free internet services sa sini nga mga lugar. Ginpasalamatan naman ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang DI City sa ila programa nga makabulig gid sa kadam-an sang pumuluyo, turista kag bisan mga estudyante. Target man nga pamtangan sang free Wi-Fi access sa bulan sang Disyembre ang tanan nga merkado publiko sa syudad sang Iloilo sa tion ini ang mabuksan na. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginaagda sa Department of Trade and Industry Western Visayas ang tanan nga start-ups sa rehiyon nga magpasakop sa Moonshot TNK 2.0 Mentor Match. Ang Moonshot TNK 2.0 Mentor Match isa ka adlaw nga pitching event nga natala na hiwaton sa November 7 sa Iloilo City nga gindisenyo para maangot ang mga early stage startups sa mga batikan nga mga mentors. Katuyuan sa aktibidad nga mahatagan ang mga startups ang long-term support pinaagi sa post-pitch mentoring kag market linkages. Bukas ang aktibidad sa tanan nga startups nga may isa tubtob 4 ka miyembro gintukod sang isa ka Pilipino edad 18 anyos pataas, may minimum viable product o kon pilot tested solution nga mag-a-address sa problema sa health, education, environment o kon poverty alleviation. Ang mga interesado mahimo mag-apply online tubtob October 13. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginapamatukan ni Senator Loren Ligarda ang plano nga paglakip sa Antique sa listahan sa mga posible nuclear sites. Suno kay Ligarda, iga-block niya ang pareho nga plano sa Antique, ilabi pa nga may mga protected areas sa lugar kag may mga posible maapektuhan nga mga indigenous people. Siling pa niya dapat hindi na magusik sang tiempo kag resources ang anuman nga mga ahensya nga nagatuon sang posibilidad sang nuclear project sa Antique bangod balabagan niya ini kag hindi pag-aprubahan ang budget. Dugang pa ni Ligarda, balaan niya nga hindi magpasugot ang mga Antiqueño sa pagtukod sang anuman nga nuclear facility sa probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Selebrasyon sang National Statistics Month sa Antique ginbuksan na. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formal na nga nagsugod ang selebrasyon sang 36 National Statistics Month sa probinsya sang Antique. Kadungan sini, ginbuksan man ang statistical exhibit nga may kaamtanan sa populasyon, ekonomiya kag National Identification Registration sa San Jose de Buenavista. Magluwas sa exhibit ang ibang pang aktibidad na kalinya sa isa ka bulan nga selebrasyon amo ang e-poster making contest, Statistics Quiz B, 29th Philippine Statistics Quiz, presentation sa basic statistics topic sa mga junior high school, senior high school, kag college students. Ang selebrasyon sa National Statistics Month ginahiwat kada bulan sa Oktubre agud pataason ng appreciation sang publiko sa importansya sang statistics sa policy making planning kag sa pang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, mga estudyante sa Sapian Capiz ginhana sa basic robotics kag automation. Ang detalye, yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakaagom sa mga bagong skills sa mga estudyante sa Sapian National High School sa Capiz sa bulig sang Department of Science and Technology Region 6, Capiz Provincial S&T Office, kadungan sang ginhiwat nga science camp sa bulutuan sa selebrasyon sang 2025 Science Month. Gintudloan ang mga estudyante sa mga basic nga mga konsepto sa automation kag robotics pinaagi sa mga interactive discussion
kag demonstrations. Gintudlo kung paano ang Arduino magamit sa mga practical situations gamit ang Tinkercad, libre nga browser-based program sa paghimo sang 3D models, electronic circuits kag block-based code sa education kag designs. Magluwas diri ginpakilala man sa mga bata ang MBOTS, isa ka educational robot kits nga gindisenyo gud tudloan ng mga estudyante sa programming, electronics kag robotics. Katuyuan sang training nga mas maintindihan sang kabataan kung paano makaapekto ang mga teknolohiya sa pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi kag para mas maabi-abi sang kabataan ang papel sang siyensya kag teknolohiya sa pagsabat sa mga nagkalain-lain nga problema. Katuwang sang DOST-6 kapis PSTO ang Philippine Science High School, Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpirma si Governor Arthur Defensor Jr. sang bag-o nga executive order nga nagatukod sang Provincial Community Defense Action for More Progress Iloilo, kapayapaan, kaayusan at katatagan tungo sa kaunlaran ng bagong Pilipinas, ukon ang 4K for More Progress. Katuyuan sang bag-o nga programa nga pasangkaron ang sistematiko nga aksyon para sa kalinong, katawhay kag kapag-on sa bilog nga probinsya sang Iloilo bilang kabahin sang More Progress ukon Movement for a Robust, Progressive, Globally Competitive and Resilient Iloilo. Sakop sang EO ang pagtukod sa Provincial Community Cluster, Provincial Community Defense Action Plan kag Provincial Defense Action Force nga pamunuan sang opisina sang gobernador. Lakip sa mga emerhensya nga ginahandaan sang probinsya sa idalom sang programa amo ang mga natural kag man-made nga mga kalamidad, krisis sa ikaayong lawas kag ekonomiya, kriminalidad, insurhensya kag iban pa nga problema kaangay sang paglapas sang soberanya. Sa pagsabat sang nasambit nga problema, gin-highlight sa EO ang Urgent Development Mode buot silingon padasigon ang aksyon pinaagi sa fast-track implementation kag streamlining of processes. Ginalauman nga ang EO magaserbe nga bag-o nga tikang agud mapabaskog sang probinsya ang ikasarang sa pag-atubang sa mga pagpanghangkat sang panahon kag seguridad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabaton sang pagkilala ang probinsya sang Iloilo halin sa Bureau of Local Government Finance sang Department of Finance matapos makuha ang first place sa may pinakamataas nga collection efficiency sa 4 ka locally sourced revenues: real property tax, business tax, fees and charges, and economic enterprise sa Western Visayas para sa tuig 2024. Ang pagkilala ang ginhatag sa probinsya sang Iloilo sa ginpatigayon nga 2025 Regional Conference of Assessors, Treasurers, and their technical personnel sa Grand Hotel, Iloilo City. Ang pagkilala ginbato ni Provincial Treasurer Jean Mayor Umadhay nga nagtiglawa sa provincial government. Padayon ang pagpangibabaw sa provincial government sa local governance sa diin ginpakita sa probinsya ang maayo nga performance sa revenue generation kag financial stewardship. Ang ini nga award nagasanto sa social justice agenda ni Governor Arthur Defensor Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, may kapin 4 kagatos ka mga employer kag empleyado sa pribado nga sektor ang nagtambong sa first leg sang public hearing para sa minimum wage adjustment sa Western Visayas nga gin-organize sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. May kapin 140 ang tumalambong sa public hearing para sa workers sa private establishment kag may masobra 200 naman ang nagtambong sa public hearing para sa domestic workers para sa taga-syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Capiz kag Guimaras. Ginhiwat sa Diamond Jubilee Hall sa Mabini Street sa Iloilo City public hearing sa pagpanguna ni RTWPB 6th Chair kag Department of Labor and Employment Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. Lakip sa suhestyon sa public hearing nga sakaan sang 15 pesos to 200 pesos ang daily minimum wage sa Rayon 6. Natala na naman nga hiwaton ang sunod nga public hearing sa October 15
sa Nature's Village Resort, Talisay City, alas 8:30 tubtob alas 11:30 sa aga para sa domestic workers kag 1:30 tubtob 4 sa hapon sa mga mamumugon sa pribado nga establishment. Sa karon yara sa 513 pesos ang daily minimum wage sang rehiyon sa non-agricultural, industrial kag commercial nga may masobra na 10 ka empleyado kag 485 pesos naman sa mga manubo naman sa napulo ka empleyado. Ang sektor sang agrikultura yara sa 480 pesos ang sweldohanay kag 6,000 pesos kada bulan sa mga kasambahay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:27 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagamayad tong mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Magpabilin nga nakafollow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Kaupod si Mr. Rochelle Jones Sotahero kag Vermore Aventura sa engineering team. Para sa Bagong Pilipinas, ini si Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. With ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Itinuloy na po natin Time to ang sell. zero balance billing. Libre po.